May mga babasahin lang akong ilang comments and then sasagutin na rin natin through this video. Tungkol ito sa mga magulang na nagkakahiwalay at meron silang minor de edad na anak, kanino nga ba napupunta ang bata? Kailan pwedeng mamili ang bata kung kanino siya sasama? And kung yung isa sa magulang ang nagloko, either ng babae or ng lalaki, pwede bang hindi sa kanya mapunta yung bata? Pwede bang doon sa partner na hindi nagloko mapunta ang bata? At kung ikaw ay isa sa magulang ng bata na inilayo sa'yo, and nakikita mo na yung magulang kung saan nakatira yung anak mo ay may bisyo, sugarol, pabaya, hindi nakapagbibigay o nakapag-provide ng mga kailangan ng bata, pwede mo bang bigla na lang kunin o basta na lang kunin yung bata mula doon sa magulang na tinitirahan ng bata? So, ilan lamang yon sa mga katanungan na hopefully mabigyang linaw natin at the end of this vlog. Ito yung isa sa mga tanong na nabasa ko. Hello po, good day. Paano po yon kapag yung mag-asawa is kasal, tapos namatay po ang babae, may karapatan po ba ang pamilya ng babae na alagaan ang bagong silang na sanggol? Maraming salamat po sa sagot. Okay. So, dito married si husband and wife, and then nagkaroon sila ng anak and namatay si wife. Pwede bang kunin ng biyanan mo o kaya ng mga bayaw mo yung iyong anak? Under Article 211 po ng Family Code, si tatay at si nanay ay may joint parental authority sa kanilang mga anak. Ano itong parental authority? Ito yung mga karapatan ng mga magulang at obligasyon ng mga magulang towards sa kanilang mga anak. Nakapaloob dito yung mga desisyon nila kung ano ang higit na makapagbibigay ng best interest sa kanilang mga anak o para sa development ng kanilang mga anak. Kasama dito yung education. Lahat ng desisyon na may kinalaman sa preservation ng well-being ng isang bata. Pero itong joint parental authority ay applicable lamang sa mga minor children na ang magulang ay legally married. So, paano yung mga bata na hindi kasal ang nanay at tatay? They are considered illegitimate children and ang may parental authority sa kanila ay ang kanilang nanay. So, hindi joint yung parental authority nanay lang kapag illegitimate child. So malinaw kung ano ang definition ng illegitimate child hindi kasal ang nanay at tatay ng bata nung siya ay ipanganak, illegitimate child. So kung ang sole parental authority ng isang illegitimate child ay nasa nanay nito, hindi mo kailangang pamiliin ang bata above 7 years old kung kanino niya gustong sumama. Why? Malinaw po ang family code. Ang sole parental authority ng isang illegitimate child ay sa nanay lamang. Ano yung pwedeng mamili yung bata kapag above 7 years old na siya? Applicable lamang po yan sa mga legitimate children na maghihiwalay na ang kanilang parents. And yung bata ay over 7 years old, pwede na siyang mamili kung kanino siya sasama, kung sa nanay ba niya o sa tatay ba niya. Pero kung illegitimate child siya, regardless of age, sa nanay po ang sole parental authority. Dito maraming nagsasabing, unfair yung batas. Paano naman kung yung nanay ang naging dahilan kung ba't kami naghiwalay ng partner ko, ganyan. Nagkaroon siya ng iba, nanlalaki siya, nag-abroad siya, iniwan niya ako. Tapos pagdating niya sa abroad, nakahanap siya ng iba doon. At ngayon, pinapakuha na niya yung anak ko na akong nagpalaki mula nung isilang, mula nung sanggol. Ganon. Well, meron nga po tayong Latin term na dura lex, sed lex. The law is harsh, but it is the law.
Pero hindi po naman po ibig sabihin nito na wala na talagang karapatan ang tatay sa kanyang illegitimate child, okay? Ngayon, kung nakikita nyo naman at sa tingin ninyo, sa personal nyong opinion, ay hindi makakabuti para sa inyong anak na nasa poder siya ng kanyang ina dahil sa tingin ninyo, hindi ito lalaki ng maayos, may bisyo yung nanay, may kinakasamang hindi maayos yung nanay ng bata, pwede nyo na bang kunin mula sa nanay yung inyong minor de edad na anak? Dadaan po sa korte yung kaso, okay? Hindi po kayo pwedeng basta sumugod sa bahay ng nanay at sabihin ninyong wala kang karapatan dun sa bata kasi hindi mo mabibigyan ng maayos na buhay yung bata kasi ganyan ka, may bisyo ka, kung kanino-kanino ka sumasama, ganon. At kung ang usapan na po ay kaso sa korte, kailangan na po nating magpresenta ng ebidensya na nagpapakita o nagpapatunay na si nanay ay unfit para mag-alaga sa bata. Anong ibig sabihin nito? Hindi magkakaroon ng maayos na buhay ang bata, yung best interest ng bata ay hindi maibibigay ng kanyang nanay. Okay, so yan po yung applicable na law kapag live-in partners o mag-boyfriend-girlfriend lang kayo, hindi kasal ang magulang ng minor de edad na bata. Okay, yan po yung applicable na law. So kahit pa po anong dahilan ng paghihiwalay ng live-in partners, kung hindi kayo kasal ng iyong partner, ang minor de edad na bata ay mapupunta sa nanay. Siya ang may sole parental authority. Ngayon, kung kasal naman kayo at maghihiwalay na kayo, yung minor de edad na bata na above 7 years old, pwede na siyang mamili kung kanino siya sasama. Pero 7 years old and below, sa nanay po siya. Kung married kayo ha. So balik tayo dun sa sagot sa tanong kanina na nabasa natin. Yung case natin ngayon ay may GR number 197356. Kwento ito ng isang ama na nag-file ng petition for writ of habeas corpus sa korte para ma-recover yung parental custody sa kanyang minor child na kinuha mula sa kanya ng kanyang biyanang babae at 2 bayaw. So ayon sa kanya, siya ay kasal sa kanyang wife noong 1997. Nagkaroon sila ng isang anak. Noong 2001, umuwi sila sa probinsya ng kanyang asawa and nakitira sa pamilya ng kanyang asawang babae. Pagdating ng 2004, medyo hindi na maganda o maayos yung kanilang relationship bilang mag-asawa. Andiyan yung lagi na silang nag-aaway and then nagkakaroon na rin ng away sa pagitan ni husband at ng kanyang mga in-laws. At nung isang beses nga umabot sa sinuntok siya ng kanyang bayaw. Kaya umalis siya doon sa kanilang lugar and then lumipat siya ng Manila. Iniwan niya yung kanyang mag-ina. Pero ayon kay husband, nagbibigay naman siya ng financial support sa kanilang anak. And paminsan-minsan tuwing weekends, nahihiram pa niya yung kanyang anak. Pero noong 2005, namatay yung kanyang asawa and magmula noon, bihira na or madalag na niyang mahiram yung kanyang anak. Kaya siya ngayon nag-file ng petition sa korte para makuha niya yung kanyang anak kasi ipinagdadamot sa kanya, hindi ipinapakita, hindi ipinapahiram. And yung kanyang petition ay naka-anchor under Article 212 ng Family Code kung saan nakasaad na in case of death of either parent, okay, isa sa mga magulang, si mother or si father, yung surviving parent ang magkakaroon ng parental custody sa naiwang bata. Well, according naman sa mother-in-law ni husband, hindi naman nila dinedeprive si husband sa custody ng kanyang anak. Si tatay nga o si husband nga yung nag-abandona dun sa bata nung iniwan niya ito sa probinsya
ng nanay hanggang sa namatay na nga si nanay. At nung mamatay na nga si wife, ang nag-alaga na doon sa bata ay si mother-in-law. Si mother-in-law na yung nag-assume ng responsibility sa pagpapalaki dun sa bata. Kaya alam nyo, pinanigan ng korte si mother-in-law in this case. Sabi ng korte, it is for the best interest of the child na mapunta ang minor de edad na batang ito sa kanyang lola, dun sa nanay ni wife, at hindi doon kay husband. So kung ganun, malinaw dito sa case na to na kahit pala may express provision ang batas regarding sa death ng isang parent, okay? And dapat yung bata ay maiwan sa surviving parent. Nakalagay yun sa family code under Article 212. Pero mas binigyang consideration pa rin ng korte yung mas makakabuti para sa kapakanan ng bata. Ito yung tinatawag na best interest of the child. So, wala talaga yan sa probisyon ng batas. Kasi meron akong nabasang comment na parang napaka-harsh naman nung probisyon ng batas. Bakit parang inaalisan ng karapatan si tatay? Actually, no. Ang ultimate objective ay maibigay sa bata kung ano yung makakabuti para sa kapakanan niya. Regardless kung merong provision yung batas na ganito dapat kapag namatay yung nanay, mapunta dapat siya sa tatay. Kahit na nakalagay yun ng malinaw sa batas, hindi pa rin yun ang i-consider ng korte kung mapapatunayan sa korte na yung best interest o yung kapakanan ng bata ay maibibigay ng kanyang lola at hindi ng kanyang tatay. Okay? Ayan, so sana nasagot po natin yung mga katanungan na nakikita ko sa comment section. And kung gusto po ninyo ng agarang sagot, pwede po kayong maging channel member or pwede po kayong mag-subscribe sa aking Facebook page. So please subscribe to my channel and follow me for more videos like this.